So another day, another vlog mga ka-Bloom, and welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ang vlog pa rin natin ngayon guys is paano natin i-connect ang ating cellphone sa ating CCTV camera na walang gagamiting wifi at walang internet data kahit sa ating cellphone. Pero ang isang importante na maituro ko sa inyo guys is paano mag-register ng tama ng V380 Pro application sa ating cellphone. Kasi guys, pagka hindi kayo nakapag-create ng account ng V380 Pro sa inyong cellphone, hindi nyo rin maiko-connect ang inyong cellphone sa inyong CCTV. Siya nga pala guys, itong CCTV camera na gamit ko po is nabili ko sa Franwheel Store sa Shopee. Yung link ng seller ilalagay ko po sa comment section ng vlog na to at saka sa video po sa vlog na to. Since guys, na-unbox ko na yung aking CCTV camera, ilagay ko na po sa receptacle. So, ilalagay ko lang guys, no, mamaya ko na to i-power on pagka nakapag-create account na ako ng V380 Pro sa aking cellphone. So, ito na guys, ganito po ang tamang pag-create ng V380 Pro sa ating cellphone. Gamit po ang inyong cellphone na connected sa internet, mag-download muna tayo sa Play Store ng V380 Pro na application. After po natin makapag-download, i-open na natin yung application and then i-checkmark lang natin yung I have read and agree and then i-press natin yung read and agreed. And then guys, i-slide left lang natin ng 2 beses para makita natin yung get started sa bandang baba ng ating cellphone. And then i-press po natin yan yung get started. Ang recommended po na ipang-register or ipang-create account is yung Gmail address po natin or yung email ad po natin. Pagka-press po natin ng register, ganito po yung magpapakita. So, ang ilalagay po natin sa bandang taas na portion is yung kung saan po tayo nakatira ngayon. Ang ibig kong sabihin guys, kung saan kayo kontinente nakatira or nakabase ngayon, yun ang isi-select po natin. So, kagaya po ng sample po natin, since Pilipinas is belong to Asian country, yung Asia po yung sinelect po natin and then press confirm. After nating maselect yung continent sa bandang taas, ilagay na po yung inyong email ad sa bandang babang portion and then i-press po natin yung next para masendan kayo ng 6 verification code sa inyong email address. Pagkatapos ma-receive yung 6 verification code guys, i-enter lang po sa 6 boxes na yan and then press next. After ma-verify yung 6-digit code, magpapaset na siya ng password. So, set password lang sa bandang taas and then re-enter lang sa bandang baba yung na-create mong password. After that guys, press confirm. So, dito guys, antayin lang natin ma-verify yung na-set nating password ng application. And then, pagkatapos nun, ma-verify, i-press lang natin yung I know and then get started. After that, i-press lang po natin yung orange text na yun, yung permission for adding device para ma-set natin sa on or ma-allow po natin yung location and Bluetooth. So, dito guys, make it sure lang po na na-set natin sa on or na-allow po natin yung permissions and enabled settings ng Bluetooth and locations po. Kapag na-set na sa on and na-allow na lahat, i-press yung confirm. So, ito na guys, nakapag-create account na tayo or nakapag-register na tayo ng V380 Pro application. And then next guys is i-power on na natin yung ating CCTV camera para ma-connect na natin yung ating cellphone sa pamamagitan po ng V380 Pro apps na dinownload po natin at na-register sa ating cellphone. Kapag narinig natin ang Bluetooth is ready, pwede na natin i-connect ang ating cellphone. So, ito na guys yung ating cellphone na i-connect sa ating CCTV camera na hindi natin gagamitan ng Wi-Fi or any internet data kahit sa ating cellphone. So, yun guys, inopen ko lang yung settings ng aking cellphone and then i-click po natin yan yung Wi-Fi para makita po natin yung access point hotspot ng ating CCTV camera. So, ito po yun guys, yung HSC. Yan po yung hotspot ng ating CCTV camera. So, i-click po natin yan para mag-connect. I-open na natin yung V380 Pro apps. So, ito na guys, i-open na natin yung application na V380 Pro. Pagka-open natin guys ng ganito, since nakakonect na po yung access point hotspot ng ating CCTV, visible agad yung ID number ng ating CCTV camera. So, ayan po. Ang next dyan is i-click po natin yung plus sign. And then, ito po yung next. Ang i-press po natin dyan is itong local network mode since i-connect lang natin sa access point hotspot ng ating CCTV camera, itong cellphone. Ang nakalagay dyan guys is please enter the security password. Yung security password na ilalagay natin dyan guys is nandito po sa QR code ng ating CCTV camera.
Kapag tinignan po natin yung ating QR code sa ating CCTV camera, ang unang makikita natin dyan is yung device ID number. And then, yung pangalawang portion, yun po yung security password. Combination po yan ng alphabet or letters na may small caps at big caps po. So, ito na guys, ilalagay na natin yung security password. After po nating mailagay guys, i-press po natin yung confirm. So, i-press po natin. And then, ang i-press po natin dyan na next is yung later. After nating ma-i-press yung later guys, automatic magkoconnect na po yung ating CCTV camera. So, ayan na po. Ayan na guys yung real-time viewing ng ating CCTV camera. So, successful po yung pag-connect po natin sa access point hotspot ng ating CCTV camera na walang ginagamit na Wi-Fi or any internet data sa ating cellphone. So, ito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano paganahin yung ibang features niya like yung alarm, yung light control, and then yung motion track. Malakas yung alarm nito guys, i-testing natin. Caution, you are under surveillance. Caution, you are under surveillance. Caution, you are under surveillance. And then guys, i-try po natin yung light control. So, ito yung light control niya guys, no? Pwede nating i-on always. Yan, naka-on na yan. So, mas maliwanag po siya. Yan. Yan po, naka-ilaw po yan. And then, pwede rin pong i-auto natin or i-off po natin, lalong-lalo na pagkatanghali naman. So, colored pa rin yan kahit naka-off pagtanghali. And then, guys, i-try naman natin yung kanyang motion track, no? I-open lang natin na ganyan and then i-press po natin yung plus sign para ma-set po kung saan location or saan siya nakatutok talaga. So, ito guys yung sample record ng kanyang motion track. Kusa po siyang sumusunod pagka may nakita siyang object or tao na i-record or i-focus niya. So, ito siya guys. Para sa akin, ito yung pinaka-important features ng isang CCTV camera. And then, ang maganda dito guys is may two-way speaker din po ito. So, i-try po natin. I-press lang po natin yung speak and then pwede na tayo magsalita. Lo, kumain na kayo. Lo, kumain na kayo. So yun guys, kabilaan po yung speaker, pwedeng mag-usap po through CCTV camera. So i-try naman nating ilayo yung ating cellphone sa CCTV camera since nakakonek lang po siya sa access point hotspot. And then i-check po natin guys kung hanggang saan at gaano kalayo po yung pwedeng konekan ng ating cellphone sa ating CCTV camera. Sabi kasi sa manual guys is up to maximum of 20 meters pagka nakakonek ka lang sa access point hotspot. So, i-check mo natin. So, ito guys, nasa about 10 meters na po yung layo po natin sa ating CCTV camera. So, dito, connected pa rin yung ating cellphone. Lalayo pa tayo. So, gagawin po nating 15 or kung kakayanin 20 meters po. Ayan. So connected pa rin siya. Ayan na, nag-ano na po siya. Bumitaw na po yung ating cellphone sa pagkaka-connect sa ating CCTV camera, guys. So ang estimate natin guys is nasa 15 to 17 meters lang po ito. Itong layo po natin sa ating CCTV camera and nag-lost connection na po siya. So limited lang yung distance guys and hindi mo na ma-access remotely pag nasa malayong lugar ka na.